At dahil trending po si Maris, may kwento rin po ako na patungkol sa ex ko na si Maris. Grabe nga yung coincidence eh. Pakinggan niyo po ito. Sigurado ako, makaka-relate kayo sa sumasabog na balita ngayon. Hello Sir Paul, my name is Jan. Matagal na ako nakikinig sa channel mo Sir Paul. Silent listener lang. Ginagawa ko yan kapag wala akong magawa sa biyahe. Hindi naman kaya kapag wala akong magawa sa bahay. Kaya naman pampatulog namin ni Mrs. Wala naman talaga akong balak ikwento ito. Pero nang sumawag po ang kwento kagabi, yun tungkol nga kay Maris. Itong Mrs. ko, kating-kati sa akin na ikwento ko rin daw yung experience ko kay Maris. Na ex ko hindi yung Maris na involved ngayon sa, alam nyo na, yung issue. Anyway, simulan na po natin. Nangyari po ito 1995. Single pa po ako nito. May magandang trabaho, may sasakyan, may sariling apartment. Bachelor nga kung tutuusin eh. Pero hindi ko naman po tinuturing ang sarili ko na ganoon. Basta ako na mamuhay po independently. That time, focus lang po ako sa karir ko noon. May mga nakaka-fling na babae, may nakikilala at may nakaka-date. Pero honestly, hindi ko makita-kita pa yung the one for me. Sabi ko kasi sa sarili ko noon, kapag magjojowa ako, gusto ko, siya na talaga yung mapapangasawa ko. Ngunit ang paniniwala kong yun ay nabali nang dahil nga po sa isang babae na pumasok sa buhay ko. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, Maris din po ang kanyang pangalan. And honestly, kung anong physical features po ni Maris Racal, ganoon na ganoon din po ito. Morena, skinny na may pagkatsinita, tapos itim na itim yung buhok. Kung anong itsura ni Maris Racal, ganoon na ganoon din po ito. Nakilala ko po siya sa isang conference sa Makati. Naging magkatabi kami nito sa upuan. Hi, Maris nga palang name ko. Ikaw? You can call me Jan. Okay. Kausapin kita. Ang boring kasi ng conference this year. Sa totoo lang po, sa dami ng tao o mga babaeng nakausap ko, si Maris talaga yung pinaka-straightforward sa lahat. Ako naman, as an introvert po na person, medyo nahirapan akong kausapin siya noong una. Pero wala naman ako nagawa kasi whole day po yun. And surprisingly, nagustuhan ko po ang company ni Maris. Hetong si Maris, taga Mindanao daw. Meron daw silang company doon sa lugar nila. And kailangan niyang umattend kasi requirements daw yun eh. Para sa business, permits and whatsoever. Actually, ganun din naman talaga ang pinunta ko doon. Yung company kasi na pinagtatrabahuhan ko, na-required ako na magpunta doon sa conference na yon. Kasi lisensya ko ang ginagamit nila. Sagot naman ni Leon ka wala namang problema sa akin. Anyway, nang matapos po ang conference na iyon, hetong si Maris, bigla po akong inaya. Gimmick daw po kami. Tatanggihan ko na nga sana siya. Pero wala akong nagawa. Masyadong push over tong si Maris. Pinipilit niya talaga ako ng pinipilit. Ang ending, nakita ko na lang po ang sarili kong nasa isang bar. Nakikipag-inuman, kumakain ng pulutan. And honestly, first time ko lang pong nagawa yun. Masaya pala. Napainom ako ng sobra. Masaya. First time ko malasing. Siguro around 2 AM ng madaling araw. Pagyawang-yawang ako naglalakad sa labas. Hila-hila ako ni Maris. Tinulak niya ako sa may likodan ng bar. Doon sa may basurahan. At nagulat na lang po ko nang bigla niya akong hinalikan. First time ko lang din pong mahalikan ng babae noon. Ako naman, parang nawala ang ala ko. Tumugon din po ng halik kahit hindi ako marunong. Isinandal pa nga niya ako sa pader. Grabing babae yun. Napaka-wild. Ako naman po, syempre enjoy na enjoy. Si Maris pa nga po ang nagpagapang ng kamay ko sa mga masasela niyang parte ng katawan. First time ko lang din pong ma-experience yun. Kaya talagang natanggal ang kalasingan ko. Ginawa ko na yung mga bagay na matagal ko nang gawin. Syempre, ang tagal ko ring single, no? 20 plus years old na ako.
First time ko lang maranasan yung ganun. Hanggang sa maya-maya, napapansin kong parang lumalakas po ang puwersa ni Maris. Sinasakal niya po ako. Nung una ay natutuwa pa ako. Pero dumating sa point na hindi na ako nakakahinga. Sandali Maris, hindi na ako nakakahinga. Tinanggal naman ni Maris ang pagkakasakal sa akin at bumalik kami sa paghahalikan. Niyakap ako ng mahigpit ni Maris at nararamdaman ko na yung mga kuko niyang nakaakap sa aking likuran para bang humahaba, tumutulis. Pero binaliwala ko lang yun. Ngunit maya-maya po, laking gulat ko na lang nang bigla niya po akong sinakal ng malakas. Hindi talaga ako makahinga. Naramdaman ko rin na tumutusok yung mga kuko niya sa aking leeg. Parang nasugatan kasi bumabao na. Kaso, wala akong magawa noon. Ang nakakagulat kasi noon, napakalakas po niya para sa isang babae. Gustuhin ko mang sumigaw, magkakawala. Wala po ako nagawa. Ang lakas niya. Take note po 6'8" po ang height ko. Physically fit din po ako ng time na yun kasi nagji-gym ako, nagbabasketball. Kaya alam kong malakas din po ang pangangatawan ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Lalo pa nang makita kong bahagyang nagbago yung itsura ni Maris. Para po siyang naging matanda. Kumulbot, tapos yung mata niya parang lumaki, tapos namula. Nagulat pa ako nang ibukan niya ang malaki niyang bibig. Nagsihabaan ng mga malalaking ngipin. At ang pupunteryahin niya ay ang mukha ko. Kakagatin niya. Ipikit ko na lang po ang aking mata. Kasi alam ko, katapusan ko na. Ngunit nagulat na lang po ko nang bigla kong may maramdaman na likidong tumama sa aking balat. Sa pagkakataon na iyon, naibaba na po ako ni Maris. Plakda pa nga ang pagkakabagsak ko. Si Maris naman po, nagsisigaw. Pagtingin ko sa kanya, yung balat po niya, para bang nalapnos, nasunog, nasugatan, nagnana kaagad. Pagkita ko naman sa kabila, may isang babaeng maganda ang nagwiwisik kay Maris ng tubig. Hayop kang aswang ka. Dito ka pa talaga sa bar namin mambibiktima, no? Yun po ang sabi ng babaeng nagwiwisik. Si Maris naman po na aswang. Lalaban sana. Ngunit may hawak pa palang isang bagay yung babae. Asin. Binatuhan na rin po si Maris. Actually, kahit ako ay natamaan din. Sa akin, walang epekto. Pero kay Maris, napakalala. Grabe ang sugat na dinulot sa kanya noon. Sakit na sakit siya. Dahil doon, karipas po ng takbo si Maris. Yung bakuran nga po na siguro 7 feet po yung taas, natalon po nito. Pagkatapos naman po noon, lumapit po sa akin yung magandang babae. Inalalayan niya akong tumayo. Sir, okay ka lang? Miss, ano yung nangyari? Sir, nabiktima ka ng aswang. Halika, pasok kayo sa bar namin. Gagamutin ko po yung sugat nyo sa likod pati sa leeg nyo. Nagdurugo po. Napag-alaman ko na yung babae pala na yun ay anak po ng may-ari ng bar. At surprisingly, may lahi daw silang albularyo. Kaya nalaman daw niya na aswang nga raw ang babae na iyon. Hindi ako naniniwala sa mga ganoon. Pero nasaksihan ko mismo Nandun na sa harapan ko. At dahil nga po customer nila ako, tinulungan po ako ng babae na iyon. Napat daw ang pangalan. Anak nga raw ng may-ari ng bar na iyon. Siya raw yung nagmamanage ng bar. And to cut the long story short, niligawan ko po si Pat. And now, may pamilya na po kami. May mga anak na rin po. At alam nyo ba, kahit na anong paliwanag ko sa kanya na hindi nga kami noong Maris na iyon, ang turing niya pa rin doon, ex ko. And since kumalit na naman ang kwentong Maris na yan,
Napag-iinitan tuloy ulit ako ng asawa ko. Muli na naman siyang nababad trip. At ang trip niya, isend ko raw sa iyo ang kwento. Ikwento ko raw yung maris. Na ang mga maris daw, malalandi, haliparot, at mga aswang. Hays, napakamot na lang ako sa ulo. Kayo boys, kamot na lang din ba sa ulo? Anyway, shoutout sa iyo Maris. Yung ex ko na Maris hindi yung Maris na nagte-trending ngayon. Dito na lang Sir Paul. Sana po, mapili nyo ito.